I'm preparing now to board. Hindi ko muna sasabihin po kung ano ang airline at saan ako papunta. Power tripper kasi ang mga umiiral ngayon sa poder at gobyerno ni Marcos. Yes, hindi po kami nagkausap nila Ma'am Lorraine Badoy at nila Attorney Trixie. I do not know about their plans. But on my part, ngayon ko po isisiwalat sa inyo. Umalis talaga ako kasi ang plano sa akin, I have been informed by reliable sources sa loob po ng ating contact sa Kongreso na kapag nakuha ako by way of arrest order ng Kongreso nila Tambaluslos, hindi po ako ididiretso doon sa House of Representatives. Kundi ididiretso ako sa Quezon City Jail o isang city jail at ang target sa akin po ay assassination. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Ayan, live po ngayon si Ka Eric. Nandito po tayo sa isang transit airport kung saan ako po ay mayroong mga 45 minutes before boarding. Papunta po tayo sa isang malayong lugar, mga kababayan. Bagamat ako po ay nalulungkot, subalit kailangan kong gawin. Sa aking pamilya, sa aking mga kababayan, nakakalungkot po itong paglalakbay ni Ka Eric sapagkat ngayon po ay kinakaharap natin ang isang napaka-importanting sangandaan o crossroad sa ating bansa tungkol po sa sitwasyon ng malala na pagbulusok ng ating bansa sa iyong bulok na pamumuno at gobyerno. So, sa mga kababayan natin, live po ako ngayon. I have only around 25 minutes to go. Nag-update lang ako sa inyo, I'm safe, but I'm sad. Ligtas po ako pero nalulungkot ako sapagkat ako po ay lumisan sa ating bansa pansamantala na hindi ko nakausap ang pamilya ko. At sa ating mga kababayan, nasa napakahalagang sangandaan po tayo dahil ngayon po ay nagkakaroon ng malubhang krisis sa politika, lalo na yung pagpapadukot kay Pangulong Duterte at illegal na kakadetine niya ngayon sa Europe, sa Netherlands. At mismo ang anak niyang si Vice President Sara Duterte nagsabi, malabong makakabalik kaagad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So, ngayon, ang ating bansa ay patungo sa isang malubha at posibleng malala na krisis sa politika. At maapektuhan ang ating ekonomiya at ang buong kabuhayan at kalagayan ng ating bayan. Ngayong araw yata magkakaroon na naman ng TUADCOM o Tridorcom meeting, itong mga alipores ni Tambaluslos, no? Yung mga bulok at mga kurakot na politiko at abusado, kagaya dyan ng mga Tricom nila, upang busalan at tanggalan po ng karapatan ang ating mga mamamayan na makapagpaambag, makapakinig at mapapadaloy ang katotohanan mula sa mga independent social media-based political commentators, kagaya po ni Ka Eric. So ngayon, we expect na bago po matapos ang araw na ito, dyan sa atin, Friday, maya-maya, maglalabas sila ng arrest order by way of citing us in contempt. No? Dahil hindi kami daw sumisipot sa kanilang mga pinapatawag na abusado, mapanupil at bingatibo na uri ng paggamit at pag-weaponize sa Kongreso by abusing their contempt powers in order to perpetrate ang tinatawag na climate of fear at ang suppression of free speech and freedom of expression. So sa mga nagpapaka-message ngayon, maraming salamat sa inyong prayers, sa inyong message of support. Na-appreciate ko po, bagamat mabigat ang kalooban ni Ka Eric, at bagamat ako po ay nakakaranas ngayon ng panibagong kalungkutan na hindi ko ubos maisip na mangyayari po sa pamilya ko at sa ating bayan din na mawawalay ako sa inyo. No? I'm preparing now to board. Hindi ko muna sasabihin po kung ano ang airline at saan ako papunta.
Power tripper kasi ang mga umiiral ngayon sa poder at gobyerno ni Marcos. Yes, hindi po kami nagkausap nila Ma'am Lorraine Badoy at nila Attorney Trixie. I do not know about their plans. But on my part, ngayon ko po isisiwalat sa inyo. Umalis talaga ako kasi ang plano sa akin, I have been informed by reliable sources sa loob po ng ating contact sa Kongreso na kapag nakuha ako by way of arrest order ng Kongreso nila Tambaluslos, hindi po ako ididiretso doon sa House of Representatives. Kundi ididiretso ako sa Quezon City Jail o isang city jail at ang target sa akin po ay assassination, pagpatay talaga. Kaya nag-decide na ako na mag-sidestep. No? Ang source ko po is very reliable. Ang plano po kay Ka Eric ay talagang assassination, pagpapas lang. At palalabasin lang na aksidente ang nangyari dahil nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng city jail. Ang pinakamalapit po na city jail na dadalhan sa akin ay Quezon City Jail. At doon po magaganap ang assassination. Kilala ko rin po ang nagpapautos kasi ang kumausap sa akin ay isang former Lieutenant Colonel sa PNP. Malapit sa akin at ngayon ay nakakahalubilo niya itong kongresista na utak pulbura. Yun na lang siguro ang tawag natin sa kanya ng utak pulbura na kongresista. At sinabihan ako, sabi niya, Sir, hindi na to biro, mag-sidestep ka na. Kasi hindi ka lang ikukulong. Malamang ma-assassinate ka sa loob ng kulungan. Either ikaw ay palalabasin na binangungot pero ikaw ay sinakal ng unan at upang hindi makahinga o ikaw ay sasaksakin sa loob ng kulungan. Kilala niyo po itong congressman na utak pulbura, hindi ko muna pangalanan ng kanyang name. No? Pag nasa lugar na na ako, secured na ang ating location, siya po ang isa sa nagpautos na i-operate si Ka Eric. Of course, kagustuhan din yan po nila Romualdez, nila Marcos na ang mga matatalas na kritiko ay kanilang tanggalin sa landscape of public commentary and sa pagdevelop ng namumuo na malawak at malakas na kilusang protesta ng mga mamamayan. Kaya kung makipapansin niyo po pulang-pulang mata ko, hindi lamang po sa naluluha ako kaninang madaling araw, kundi wala pa akong tulog. No? I've been away for almost 16 hours no, na hindi ako nakakatulog pa dahil nagmamatsyag tayo ng paligid natin. No? Sabi ko nga, hindi naman ako aalis, pwede naman ako dyan magsimay underground. Pero dahil nga sa limitasyon ng support system sa Pilipinas, pwede pa akong maipatumba doon sa mga kriminal na mga elemento. At pwede din po ang NPA ay lumakas ang loob para isagawa po ang tinatawag na SO or Standing Order against sa akin. Kaya tama po, iniisa-isa na po kami. And mamaya po malalaman natin na isa-isang dadamputin po ang mga nandyan sa Pilipinas at hindi po sila makakapagpiyansa. No? Yun po ang iniiwasan ko. Hindi po ako takot na makulong pero takot ako na hindi ka makakapagbigay ng laban dahil ikukulong ka sa isang city jail, wala kang kalaban-laban at doon ka papatayin at palalabasin lang na nagkaroon ng rambulan at ikaw ay nadali sa isang rambol sa loob ng city jail. Hindi ko muna i-detalye ang information pero very, very revealing. Kilala ko na po si Congressman Utak Pulbura po nagpautos at sinabi ko na rin po sa mga kakilala ko na nasa security forces, sabi ko bakit wala kayong magawa sa taong ito? Hindi naman kumpirmado kung ito ay nag-surrender o hindi. At may mga kaso pa yata ito na pending, no? Hindi ko lang nakalkal. At ang sobra ang kanyang pagtatapang-tapangan at ang mga tao na tumulong sa gobyerno at nagtatanggol ng demokrasya na lumalaban sa katiwalian, sa mga kurakot sa gobyerno, sa abusadong opisyal ng gobyerno at pati po sa communist terrorist group ay siya ngayon ang tinatarget for assassination. Maliban po sa hit order ang tawag dyan yung ibinaba na order na pag nakulong ako, nakuha ako dito by way of illegal arrest order na ilalabas ng Kangaroo Court nila Tambaluslos ay dadaliin ako sa loob ng kulungan. Ang NPA din po na unit o ang tinatawag nilang Special Partisan Operation Unit o isang Special Unit Prospero Operations ay nagtatakam-takam na rin po na birahin ako. Kasama dyan si General Parlade, nabibirahin nila,
at saka si Lorraine Badoy, no? Palalabasin din nila ito na ang nag-hit ay mga death squad ng NPA, pero combined ito, may mga criminal elements. Sinabi ko rin po ito, no? Yung tarantado na nagsasabi na guni-guni ko lang ito, yung pangalan niya Ferdinand Magsilang, zombie ito, no? Pasalamat kay hindi kita kilala personal, no? Pag nakita kita, may kalalagyan ka rin, Ferdinand Magsilang, no? Guni-guni ko daw. Ikaw ang tarantado, kulukoy. Kilala ka na namin, no? Papasok-pasok ka dito. Wait, i-time out mo na natin itong kulukoy, ha? Okay, remove. No? Tarantado din ito, eh. Tapos pag remove, wait lang, ha? Ayan, may mga nagpapakulay na. Hindi ko siya makita, eh, paano siya i-time out, no? Kasi cellphone tong gamit ko. Thank you, Abby Queen, ha, sa pagpapakulay. Mamaya ko na siya i-remove, pero alam ko naman na zombie ito si Ferdinand Magsilang. May kalalagyan din ito, no? Makikilala din natin ito. Ang source po natin ay dalawa. Mula po sa security unit sa loob ng House of Representatives. At ang pangalawa po, na talagang seryoso na kumausap sa akin, dati siyang Lieutenant Colonel sa pulis. Ang status po niya ay nagre-reappeal na maibalik sa serbisyo. Yun lang muna ang hint ko, pero nagtatrabaho siya kay Utak Pulbura na congressman bilang special protection unit. Kaya tinimbrihan ako kasi kilala kami personal. No? So, yan po ang dahilan kung bakit nag-sidestep na ako. Kasi hindi na ito pwede na bibigyan mo ng pagkakataon na ang mga kriminal na elemento na nasa ilalim ng kumpas nila Tambaloslos at ni Marcos ay mamamayagpag, including ang mga teroristang grupo. Click mo name niya, sir, tapos hide mo. Hindi, nga, nawawala siya, eh. Thank you, sa inyong simpatiya. Pasensya na kayo kung medyo napikon ako doon sa tarantado na yun. Guni-guni daw. Hindi ko lang ma-mention itong Lieutenant Colonel, mga kababayan, kasi kaibigan ko rin at on process po na mag-reapply siya. Pero ang kanilang grupo po ay controversial class ito sa academy. Na may idea na kayo, ha? Controversial, member ito ng controversial class sa kanilang academy. Okay? Bakit 1K plus na lang ang subs mo ngayon? Hindi ko alam, hindi ko pa nakita. 1K ba? 50K, eh. Hindi ko alam kung 1K, baka iba yung napuntahan mo. Ipa-check ko po sa pinsan ko kung 1K na lang. Ang alam ko, 50K ang subscriber ko. Paano siya naging 1K? I-check nyo lang po, At i-check ko rin sa pinsan ko. Kung magkaganon pa man din, hindi man tayo maapektuhan na magpapatuloy. Pero hindi ko alam Kiara vlogs, no, kung 1K, 50K plus na tayo, eh. Hindi man niya 51K, hindi 1K. 1K yung followers, pero yung subscriber 51K. 51K plus, eh, hindi po 1K. 52K. Baka yung follower lang nakita mo. Okay, anyway, maraming salamat sa inyo, Pasensya kayo, napikon ako doon sa zombie na pumasok. Mantakin mo buhay kung nakataya, sabihin niyang guni-guni. Hindi po ako aalis dyan, mga kababayan, at mag-sidestep kung hindi po konfirmado na may hit. Ang tawag po dyan sa assassination, may hit order. Sa NPA po ang tawag dyan, SO, standing order. So, i-detalye ko po pag nakasettle down ako because I only have nagpiprepare na magbo-boarding. I have around mga 10 minutes more to go. Yeah. Hindi po PMA, PNPA po. Controversial class, yes. Controversial class po. Thank you sa inyong mga pagsuporta. Nagpapaabot po ang aking wife at ang aking pamilya, silang Ging, sa pagpapasalamat po sa inyong mga pagtulong, prayers, moral support, at sa inyong pagpapadala na rin ng tulong na rin na nakita kita. Mabilis kasi pag sa cellphone, mahal. May na-mention na pangalan. Yes, tama ka. Siya po yon, yung Utak Pulbura. Siya po yung may order ng hit. At ang isa sa mga security protection unit niya na nag-moonlight sa kanya, kaibigan ko. Okay, hindi ko muna i-mention. Nakita ko ang pangalan niya na isulat, eh. Pink Escape, thank you, Yes, ang dami nyo ng kuwan. Bantayan nyo ang hearing nila ngayon sa Congress.
mga 10:30 yata magsisimula at maglalabas na sila ng illegal arrest order nila. Opo, isa-isa po kaming tatargetin at ako po ang pinaka-target, dalawa ang tumatarget sa akin. Yung CPP, NPA, NDF Special Partisan Unit o SPARO. Kasi may standing order na ako. Si Ma'am Lorraine tsaka si General Parlade. Target po silang birahin, no? Ang matagal na nilang gustong birahin talaga dyan, si General Anyo. Pero ngayon dahil nahihirapan silang mag-penetrate dyan, nakalangoy sila ngayon, at ina-isolate nila ang sarili ko, tatargetin nila 3 kaagad. Si Ka Eric, si Lorraine Badoy, tsaka si General Parlade. Kasi kami po yung mga naging mukha at tagatagapagtaguyod ng tudo-tudong paglalarga para birahin po ang CPP, NPA, NDF. Pagdating naman po sa mga kritiko ng Administrasyong Marcos, nakalista din po ako sa isa sa mga tinatarget na man-neutralize. Pag sinabi pong man-neutralize, gagamitan ka po ng either assassination o parang palalabasin lang na aksidente. So pag nang binanggit sa akin itong tao, ng dating Lieutenant Colonel sa serbisyo pa siya, kung ano ang target na gagawin sa akin, palalabasan ako ng arrest order, and then kunwari na kulong lang, tapos namatay sa kulungan. Ayoko pong mangyari yon. Masasayang pong pinaghirapan natin ni Tatay Digong ng ating mamamayan sa pagtataguyod natin ng totoong demokrasya, ng tunay na kapayapaan at totoong mabuting pamamahala sa ating bansa. Kaya on my part, minabuti ko po na lumaban. Bagamat masakit na hindi ko pa makikita ang pamilya ko muli, matagal siguro ako makabalik sa Pilipinas, pero kailangan ko po magkaroon ng tinatawag na strategic realignment ng aking options dahil wala po ako matakbuhan ngayon dyan. Hindi rin po ako pwedeng mabundok kagaya ni General Bantag na may mga pamilya at tribo na pwedeng sumalo sa kanya. Sa kabundukan, ako po pwede akong mamatay at pwede akong i-operate dyan na kung limitado ng ang aking options. And alam ko po na makukuha nila ko dyan sapagkat pati po ang mga tiwaling pulis na bayaran ay interesado na rin sa akin. That is the truth, no? Mga kababayan. Yes, controversial class po ito sa PNPA. At least may idea kayo sinong source. At hindi po ito biro, no? Ito po ay isang malinaw na attempt na patahimikin po si Ka Eric at ang mga kritiko ng gobyerno by way of criminal, operational call para po mag-materialize ang assassination at palalabasin po na aksidente lang mga nangyari. Kaya minabuti ko na bago pa ako lumipad ngayon sa isa pang transit territory na pupuntahan ko, alam nyo siguro may idea na kayo niyan, ay minabuti kong mag-live. Sa 3 bagay, magpapasalamat po ako sa inyong mga prayers, sa inyong moral support, sa inyong solidarity. Opo, ay salamat, maraming nag-o-offer ng place to stay. Sige, I will announce my options kapag nakalusot ako sa airport na ito at ako po'y nakapunta na sa isa pang lugar. Thank you sa mga nagsasabi na if you need a place sa US dito ka Eric. At huwag naman magbanggit muna ka Eric ng mga lugar mo. Importante na kalusot ka sa Pilipinas ngayon ka Eric. Opo, taktika lang po ito, hindi po tayo naduduwag. Pero limited ang option ko to preserve and protect myself right now under the situation sa gobyerno ni Marcos. Kaya nandito ako ngayon sa ganitong kalagayan at sapagkat gusto nating mag-survive at i-preserve ang aking sarili, kaya nagpapasalamat ako sa inyong pag-alala, pagbibigay ng panalangin at inyong pagsuporta sa pamilya kong maiiwan. Pangalawa po, nag-live po ako para magbigay ng update na okay po ako. Nakalusot po ako, at the same time, ako po ay magbibigay ng mga karagdagang updates tungkol po sa mga nagaganap dyan sa Pilipinas at dito rin po sa pupuntahan kong lugar na malakas ang Filipino communities. No? Pangatlo, nag-live po ako para ipaabot sa inyo na hindi po titigil si Ka Eric. Hindi po ako aatras sa aking naging pinili na buhay na ipagpapatuloy po ang legasiya ng paninindigan ni Pangulong Duterte para sa kabutihan ng ating bansa, mabuting pamamahala, paglaban sa korupsyon at pagtutol po sa mga abusado sa gobyerno at ang tuluyang paglaban na madurog na at matapos ng problema natin sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. Kaya minabuti ko na magpaabot sa inyo na hahanap ako ng pamamaraan
While I survive sa isang bayang dayuhan at banyagang lugar at mahirap, pero pipilitin ko po para sa aking pamilya at para sa ating mga kababayan na manatili po ang mga matatalas na pagsusuri at mga malinaw na talakayan sa punto de vista sa interes ng taong bayan at sa punto de vista ng paninindigan sa pagtatanggol ng demokrasya ng ating mamamayan at ng ating buong bayan. So, nalulungkot ako kasi sa tatlong nakausap ko, habang ako'y patawid sa isang portion ng airport, tumigil sila at umiyak, not because of me, but because nalulungkot sila sa nangyari kay Pangulong Duterte. Mga Pilipino po sila na naninirahan na sa abroad. Bumalik sila at ang transit airport nila Hong Kong. Umiiyak sila, iba't ibang lugar. Nagkita-kita kami sa isang transit area dito sa airport na ito. And they were crying. Cry of anger, iyak at luha ng pagkagalit at pagkamuhi at iyak ng pagkalungkot dahil hindi nila maubos maisip na ganun ka iskandaluso ang pagtataksil na gagawin ng Marcos government kay Pangulong Duterte at gagamitin ang puder at kapangyarihan ng gobyerno at abusuhin ito lamang masunod ang kapritsyo nila na manatili sa puder at ma-eliminate at ma-paralyze at malumpo ng tuluyan ang Duterte political camp. So, doon po ako na aantig na may mga kababayan tayong ganun po kalalim ang appreciation nila sa ginawa ni Pangulong Duterte na pag-aayos sa ating bayan. Bagamat hindi perpekto po ang Duterte administration and government in the main and in the principality of things, masasabi ko po na mga 90% ng ginawa ng gobyernong Duterte ay tama, nararapat at napapanahon, lalo na po ang pagdurog at paglaban sa kriminalidad, ang pagsugpo at paglaban sa korupsyon, sa oligarkong mga gahaman at mga ganid na politikong abusado at mga durugista, sindikato at teroristang mga grupo. Siya lang po nakagawa noon ng may kaseryosohan at buong pusong ginawa niya para po sa pagtatanggol ng ating bayan at ng interes ng mamamayan. And look what happened to him. Umiiyak po ang mga kababayan natin kapag naalala nila kung paano po pinagtaksilan ng sobra-sobra ni Marcos at ng kanyang mga alipores si Pangulong Duterte. Rodrigo Duterte has now become a symbol of what the love for country can achieve at kung paano ka rin sirain at pagtaksilan ng sariling gobyerno mo na binuo at pinaglingkuran mo para sa ikabubuti ng iyong bayan. Kaya nakakalungkot po yung nangyari kay Pangulong Duterte. Umiiyak po ang ating mga kababayan na antig pong puso ko. Sabi ka Eric. Tapos umiyak, akala ko, bakit sila umiiyak? Hindi para sa akin, kundi para sa ating bansa. Kay Pangulong Duterte who has become now a symbol of sacrifice and commitment of the most serious and highest love for the country's interest and for the welfare of the people. Tatay Digong, ang iyong pong pamumuno at ang iyong mga ginawa sa bansa natin ay nangangalapkap at nag-uugat sa bawat puso ng mga mamamayang Pilipino po. Umiiyak sila dito sa transit airport na magkita-kita kami. And they know na ako po ay under persecution din and under threat dahil namumonitor nila ang kalagayan ng ating bansa. Mga kababayan, huwag po tayong malunod sa pighati at pagkalungkot sa pagkakaditini at pagpapatapon kay Pangulong Duterte. Ibaling natin ang ating kalungkutan sa ibayong pagkagalit para po sa makatarungang paninindigan na babaguhin natin at i-redeem natin ang kalagayan ng ating bayan. Let us turn our grief and sadness into justified and rational anger for the collective action of the people to redeem at sa ating pinaninindigan. Thank you for support and messages at maraming salamat sa inyong pag-alala at pagbibigay ng support at tulong sa aking mga naiwang pamilya dyan sa Pilipinas. This too shall pass. Temporaryo lang po ito. Importante buhay po si Eric muna at buhay po ang ating pagsusumikap at paninindigan na isulong pa rin ang mabuting advokasya para po sa totoong mabuting pamamahala, pagbangon ng ating pamahalaan at ng buong bayan, ang
ang pag-abot sa kapayapaan at demokrasyang nararapat at pinapakinabangan ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. Kaya po tayo nandito ngayon sa isang kalagayan na mapait at mabigat ang kalooban natin pero kailangan nating pagdaanan. Maraming salamat. I will get back to you after 24 hours. Magpapahinga lang din ako sa lugar na patutunguhan ko. Sa mga gusto pong tumulong sa aking pamilya na naiwan, don't worry sa akin, mag-survive po ako. Ang number po nilang Ging, ang wife ko, 0916-308-7710. 0916-308-7710. 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos will do. Iipunin na nilang Ging yon para sa pamilya ko habang nag-aaral pa ang aming mga anak. On my part, I will find ways to survive habang nagpapatuloy po ang ating live stream and channel for the advocacy for good governance, for defending our peace and national security, as well as our democracy. Mga kababayan, let us all pray collectively as a nation and as a people, and mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal ng bansa natin kundi tayo rin po. Let's pray and hope na makakabalik po ako sa pinakamadaling panahon, kagaya po ng pagbabalik na rin ni Tatay Digong sana sa ating bansa. And we hope and pray that Tatay Digong will be okay sa Netherlands, bagamat malayo siya sa atin. At ang ating pigati at pagkalungkutan ay ibaling natin at gawin nating makatarungang paninindigan sa pagtatanggol ng ating bayan, ng ating demokrasya, at ng pag-abot ng kapayapaan at pag-unlad ng ating buong bayan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ito po si Ka Eric para sa Diyos at sa Pilipinas ating mahal. Bye for now. See you after 24 hours. Mag-ingat kayo. God bless as always. And God bless the Philippines. Maraming salamat.